Good morning guys! So heto na naman po tayo at may sasagutin tayong tanong ng ating isang masigib na followers na laging sumusubaybay sa aking mga tips. So ang tanong po niya is, bawal ba ang paggamit ng kutsilyo? At paano gagamitin ang kutsilyo para safe for monetization? At paano iwasan ang violation o kung ano yung tips ko guys upang maiwasan ng any violation sa paggamit ng kutsilyo. So unang topic guys, kung bawal ba ang kutsilyo sa pag-upload sa post natin. So guys, hindi naman siya direktang pinagbabawal. Kailangan lang natin sundin kung paano ito dapat gamitin sa tama. So una, bawal na paggamit ng kutsilyo na causes ng violation. So, una yan, ayon sa Meta's Commerce Policy. So, sa Meta's Commerce Policy tayo magbabase, guys. So, una guys, bawal ang magbenta sa marketplace, buy and sell. Ang pagbebenta ng non-culinary knives, or halimbawa ng non-culinary knives is yung mga pocket knives, yan. So, ginagamit sa hunting knives, hunting style knives, o mga balisong o itak o iba pa na pang self-defense or ginagamit sa anumang basta sa self-defense guys o sa at iba pang mga kutsilyo talaga guys na delikado. Ayan, so pangalawa sa violent content. So paggamit ng kutsilyo is about a violent content na nagpapakita ng kutsilyo na nakatutok sa tao. Ayan. So, at ibig sabihin parang threats. O kaya kutsilyo na may dugo. Habang nahihiwa tayo guys, iwasan na magkaroon ng any bahid na dugo sa kutsilyo upang hindi ito misinterpret ng ating mga panonood na ito ay marahas na content. So, ginagamit ng marahas na paraan yung kutsilyo. Bawal na bawal po yun. So, guys, isa siyang violent content. Okay! So, sensationalism. Ayan. So, guys, sa paggamit ng kutsilyo para sa shocking na video or thumbnail. So, ibig sabihin sa yung mga thumbnails na ginagamit natin, siguro iwasan yung thumbnails na yun na nakaturo sa ating leeg o katawan. No, yan. So, iwasan na rin siguro ang paggamit ng thumbnails, guys. Lalo na kung hindi ka pa monetize o hindi mo po alam kung paano ito gamitin. So, paano gamitin ang kutsilyo para safe sa monetization? So, para hindi maapektuhan ang monetization guys, sa reels o sa long form natin, dapat ang nilalaman ay para sa educational o culinary or sa art-related lamang. So, una sa culinary arts or cooking vlogs natin. So, aminado naman tayo minsan na nagba-vlogs tayo kung inuumpisan natin kung paano hiwain yung mga lulutuin natin gaya ng mga karne guys. So iwasan siguro yung mga buhay na animals na habang hinihiwa natin o tinatanggalan ng bawal po yun guys. So iwasan at dapat maging malinis ang mga ginagawa o habang pinapahayag kung paano mo siya hihiwain. So pwedeng-pwede ang mga kutsilyo pang kusina lamang. So sa chef knife, paring knife, habang naghihiwa ng gulay o karne o prutas, ito ay itinuturing na generic food processing. So, ibig sabihin, siguro gawin natin yung caption natin, food generic or generic food processing ang ilalagay nating caption. So, for cooking vlogs only, like that po. So, products review or unboxing for kitchen only. So, ibig sabihin guys, pag bumibili tayo ng any pang cooking knives guys, gusto nating ipaalam sa madla na ito ay magandang gamitin. So, una guys wag mong bawal yan sa marketplace natin o buy and sell. So, wag gagawin guys Review ng mga kitchen, siguro mga video lang na unboxing, a disclaimer na unboxing lamang ito. It's about kitchen knife sets na basta malinaw na gamit na sa pagluluto, yung mga bagay na yun. So, ayan, so DIY crafts. Sa paggamit ng art knives o cutters sa mga arts and crafts, sa mga estudyante, kalimitan nakikita to guys, lalo na kung tungkol sa DIY or crafting o paano siya i-cut, yung mga papers na ginagamit natin sa school. Ayan guys, so siguro magkaroon tayo ng any disclaimer or parent guidance kung paano ito gamitin. So, wag itong itutok din sa
camera natin para hindi ito ma-misinterpret na harmful or sensitive content. So, paano iwasan ang violation? So, may mga tips talaga yan na dapat sundin. So, una, huwag magbenta sa marketplace. Yun na yung sinasabi ko kanina. Kung magbabenta ng kutsilyo guys, siguraduhin pang culinary lang na kutsilyo ito at huwag paggamit ng salitang combat, weapon o self-defense. Bawal yung mga salitang ganun guys sa iyong content. So, kailangan lang po is pang kitchen lamang ito ng mga gamit. So, wala dapat dugo o marahas na eksena. So, ibig sabihin guys, siguraduhin mo malinis yung kutsilyo mo. Yung walang bahid na liquidized na red color, ganun. Kasi may misinterpretation na parang dugo, na parang marahas na eksena. So, violent content. So, kalinisan, yun yung sinasabi kong guys na siguraduhin maayos at malinis ang pagpapakita ng kutsilyo sa vlog natin o sa content natin. So, iwasan ang clickbait na thumbnail. So, halimbawa yung mga thumbnails na kutsilyo. So, iwasan ito na nakatutok sa lieg natin, lalo na kung sa video is naglalagay tayo ng thumbnails. Iwasan na nakatutok ito sa lieg o sa katawan natin. Siguro, ilabas natin yung thumbnails natin sa loob ng ating katawan sa video. So, guys, sana nakatulong ito sa atin upang maiwasan ang violation, lalo na sa mga baguhan na nagpo-post ng video about cooking nila. So guys, siguro for me guys, iwasan na lang yung paghihiwa natin. Pwede naman natin ipakita sa video na nahiwa na yung mga lulutuin mo, mga ingredients na lulutuin mo. Iwasan na lang po guys na ipakita kung paano po siya hihiwa, lalo na kung hindi mo pa siya alam kung paano gamitin ang kutsilyo. Kasi may tama din yung paggamit ng kutsilyo guys, para iwas din na mahiwa ang kamay natin sa paggawa natin ng content, kasi magkakaroon tayo ng any violation or restriction, or maaari pang ma-demonetize ang ating mga account, or makitaan ng any violation ng ating content. So, yun guys. So, paki-share na lang itong video pag nagustuhan mo. Lalo na sa mga followers mo na hindi ko pa po followers. So, wag kalimutan guys, if you want to send stars, click lamang po yung comment, nandun yung click natin. So, i-click natin. And don't forget to subscribe. Follow, like, and share po yung video na to. Thank you for watching. Mama.